Ang sarap din pala ihalo yung crushed Oreo sa ating banana cake bar. Lalo na pag overripe talaga yung ating saging ay mapapawaw ka talaga sa sarap at ang lambot nito. Kaya mga ga, ito yung ating recipe ngayon, kaya umpisahan na natin. So dito gagamit lang ako ng 6 na piraso ng lakatan na saging at ito'y overripe na. Balatan lang natin ito at durugin lang natin ito ng pino. I-mash lang natin. Pagkatapos pinuhin ay itabi lang muna. So dito sa mixing bowl ay pagsamasamahin natin yung mga ingredients natin. Gagamit tayo dito ng 1 stick ng Nescafe powder, 1/4 cup ng cocoa powder, at 1/4 cup powdered milk. 2 piraso na large na itlog, half tablespoon vanilla extract at half teaspoon ng iodized salt. At 1/3 cup ng light brown sugar, and then haluin muna natin. At dito na maglagay na tayo ng 1 cup ng evaporated milk. Pwede namang gagamit dito ng fresh milk at half cup na tubig. At nang halos natunaw na yung ating mga dry ingredients, ay magsala na tayo dito ng 2 cups na all-purpose flour. Lagyan natin ito ng 1 tablespoon ng baking powder at 1 teaspoon baking soda. At haluin muna natin ito ng kaunti bago natin ilagay dito yung half cup na melted margarine. Haluin lang natin ito ng mabuti para mag-mix yung mga ingredients natin. At ilagay na natin dito yung dinurog natin na overripe na saging. At dito mga ga, naglagay ako ng 2 sachet ng Oreo biscuits, pero hindi ko lang ito durugin ng pinong-pino. Ganito lang siya kapino mga ga, yung hindi lang masyadong powder talaga. At mix lang yan, kunting halo lang para hindi din ma-overmixing yung ating mixture. At dito nga gagamit ako ng silicone molder at binanyahan ko ito ng shortening. At yung mixture natin ay sinaling ko lang sa ating mga plastic piping bag. At pigain lang natin yung dulo ng ating piping bag pag napapansin natin na hindi lulusot yung ating mga dinurog na Oreo. At magdurog din tayo ng Oreo biscuits para pang toppings natin dito. At isa lang na natin ito agad at kailangan ay preheat na yung ating oven. At 190 degrees Celsius yung init ng aking oven dito at naluto ko ito sa loob ng 22 minutes. Kayo mga ga, i-check nyo lang yung mixture ninyo kasi depende din yan sa gamit natin na oven. Tusukin nyo lang ng stick pag malinis na yung stick ninyo na walang sumamang mixture na basta ibig sabihin ay luto na ho yan. At madali lang naman itong i-unmold Madali lang kuhanin dito sa kanyang molder. At kung bet nyo yung ating silicone molder ay ilagay ko lang sa ating comment section yung link.